Naging sex addict ako. Ang asawa ko naman, drug addict. For the protection of my kids and my family, please do not disclose my real name. This is my secret file. It's been years since I started wanting to share my life story. But for some reason, meron akong hesitation. Thinking that it would be like an ordinary life story. At baka ma-stress lang yung mga viewers mo at listeners mo, instead of inspiring them. A part of the hesitation, I decided to share it, to unload things. Kasi ang bigat-bigat na ng nararamdaman ko. My failures, my mistakes, my wrong decisions. Na kahit I'm the cream of the crop at excellent naman ako sa academic fields, feeling ko I am in row 4 when it comes to decision making. Hinahaunt ako ng wrong moves ko. And they are like holding me back not to decide anymore. As a result, dumating na lang ako sa point na bahala na. Been there, done that. Galing na ako dyan. Kinaya ko dati, kaya ko uli yan. Pero nakakapagod pala, no? Nakakapagod din pala mabuhay na maghihintay na lang ng kapalaran na darating sa'yo. Bata pa lang ako, namulat na ako sa malaking responsibilidad sa buhay. I was born and raised from a poor family in the province. My parents got married at a very early age, 19 years old and 16 years old. Galing sila sa parehong hindi mayamang pamilya. Kaya as expected, naging struggle ang buhay namin. Isang kahig, isang tuka. Yan yung given scenario sa amin. Karpenterong tatay at plain housewife na nanay. And by the way, I am the only girl in the family. I'm the eldest among 5 children. Na-imagine nyo pa, isang padre de pamilya raising 5 kids out of the income sa paggawa ng bahay. Still, I idolize my parents kasi they were able to manage that. At ina-admire ko sila kasi they are the picture of a perfect love story. Yung akala mo hindi kumukupas na pagmamahalan sa kabila ng hirap ng buhay. To cut this story short, they inspire me to study harder para makatulong sa kanila at makapagbigay sa kanila ng magandang buhay.
And luckily, naging successful naman ako. I graduated in college and now working in a private company in Makati. At first, I wanted to pattern my life, especially my love story, to what I have grown up with my parents. Gusto ko ring makahanap ng katulad ni tatay. Masipag, mapagmahal, at responsable sa buhay. I'm focused with my goal, and that is to give my family a good life. Kumakain naman kami ng 3 beses sa isang araw. But this time, gusto ko kumakain kami ng masasarap na pagkain araw-araw. Pangarap ng nanay ko yun, yung mabuhay na parang mayaman. Nakakatuwa lang sa pakiramdam if you can make your parents proud. Ganon din yung siblings mo. Naging idolo ako ng mga pinsan ko. A strong woman. A woman of good dreams. Hindi naman total success, but yes, I have made my family proud. Alam niyo yung everything seems falling into place way back then. Mahirap mabuhay mag-isa sa Manila. Pero I strive for more kasi nakita ko kung gaano sila kasaya. And since hindi naman ako lumaki sa luho, pinagkasya ko ang sarili ko sa salitang sapat lang. Tipid dito, tipid doon, para makapagpadala sa kanila. I push myself to the limits na halos wala nang matira sa akin. Umaasa na lang ako sa mga taong mahilig maglibre. In short, I became user-friendly. Importante lang sa akin noon ay yung matulungan at may makain sa boarding house. Matulungan ng pamilya ko. Makakain ako sa boarding house. Makatulog ako doon ng maayos kahit papano. Kalahating sardinas, kalahating noodles, dadamihan na lang ng kanin. Tapos, dapat medyo maalat yung timpla para hindi madaling maubos yung ulam. Yes, kayod marino ako para sa pamilya ko na masyadong malaki yung expectation sa akin. Hindi ako gumagala sa mall, hindi rin ako nanunood ng sine. Hindi pa naman uso masyado yung cellphone noon, kaya wala rin akong gasto sa internet at load. Swerte na lang ako kapag merong nagyayang boardmates na manonood ng libreng sine. Until one day, may pinakilala sa akin yung landlady ko na nagtatrabaho sa tapat ng boarding house namin. Si June. Si June ay isang technician. Naghahanap daw ng textmate. Kaso sabi ko wala naman akong cellphone eh. Sabi niya okay lang daw. Makitext na lang daw ako sa ka-roommate ko kapag may gusto raw akong sabihin sa kanya. So, iniwan niya yung number niya sa akin. Pero hindi naman ako agad naging interesado sa kanya. Pero mukhang desidido si June. Naging madalas ang dalaw niya sa boarding house. At nalaman ko, isa siyang Batanggenyo, napadpad sa Maynila dahil sa trabaho niya. Panganay sa unang asawa ng tatay niya. Parehas kaming panganay. Naisip ko agad ang sinasabi ng mga matatanda na hindi pwedeng magkatuluyan yung parehas na panganay.
But then I realized, hindi naman ako nagpunta ng Maynila para magpaligaw. Nandito ako para magtrabaho at kumita para sa pamilya ko. Yun yung thinking ko nun. Pero naging desidido si June. Namalayan ko na lang, araw-araw ko na rin pala siyang dinadalaw. Tapos yung sumunod, sinusundo na niya ako sa trabaho. Nag-start na rin siyang manlibre ng pagkain. Tapos, naisip ko, ang galante naman niya. Tapos may itsura naman siya. Madalas nagde-text ako sa kanya gamit yung cellphone ng roommate ko. Until one day, ipinahiram niya sa akin yung lumang cellphone niya. Para daw lagi kaming magka-text. At aaminin ko, nalilibang ako sa kanya. Naging constant caller ko siya sa opisina. In short, nakilala namin ng gusto ang isa't isa. Libreng pagkain, libreng load, libreng hatid sundo. Pasalubong, ang daming benepisyo. Hanggang sa umabot na rin ng libreng sine. Kasi may tiwala na rin ako sa kanya. Everything seems falling into place. Bukod sa pamilya ko na naging inspirasyon ko, si June, siya rin naging inspiration ko para lalo kong pagbutihin yung trabaho ko. Contractual pa lang naman ako sa trabaho noon. Hindi ko namalayan. Aba, malapit na pala akong mag-endo. Wala rin akong naitabi o naipon para sa paghahanap ko ng bagong trabaho. Nagamit ko na rin yung advance and deposit sa boarding house. But I have no choice kundi mag-move out kasi wala na akong trabaho. Paalis na dapat ako ng boarding house nang mag-volunteer si June na siya daw muna magbabayad ng 1 buwan sa boarding house ko para daw makahanap ako ng bagong trabaho sa Makati. Wala na akong choice nung time na yon. I grabbed the offer kasi ayokong umuwi sa amin na bigo. At lalong ayokong mabigo ang pamilya ko. Sa laki ng expectation nila sa akin, hindi ko kakayaning makitang nasasaktan sila. Kaya pumayag ako sa sabi ni June. Babayaran ko na lang siya kapag may bagong trabaho na ako. Sabi niya, wag ko daw yung alalahanin. At ginagawa naman daw niya yun kasi mahal niya ako. Aaminin ko, mahal ko na rin siya noon. Siya kasi yung kauna-unahang lalaking naglakas ng loob na manligaw sa akin. Medyo boyish kasi ako, kaya ilag yung mga lalaki sa amin. Kalauna naman, nakahanap na din ako ng trabaho. Pero hindi pa rin nagpabayad si June. At katulad sa dating trabaho ko, halos ubusin ko lahat para sa pamilya ko. Lagi kong iniisip yun. In fairness, nandiyan naman si June na lagi kong karamay dito. And then officially, naging boyfriend ko na siya. At naging maganda naman yung unang taon namin. NBSB ako, kaya siya yung first boyfriend ko. So I thought during that time, he is the best boyfriend ever. Lalo ako naging inspired sa buhay.
since okay naman si June, pumayag na ako nung yayain niya ako na magsama na raw kami sa iisang room para mas makatipid kami. Good catch naman sa akin yun kasi malaking bagay ang pagtitipid. At kahit papano makakapag-save ako para sa pamilya ko. Hindi ko na iniisip kung ano man yung mangyayari sa amin ni June pag nasa iisang kwarto na kami. Kasi nangako naman siya, walang mangyayari sa amin. I am sure natatawa kayo. It seems it's not a good decision. Pero dahil mahal ko si June at mahal ko yung pamilya ko, may benepisyo naman ako. So, tama yung iniisip ninyo. Hindi pwedeng walang mangyari kapag nasa isang kwarto kami. I have lost my virginity. Pero hindi naman ako nagsisisi kasi may benefits pa rin naman ako nakukuha. After all, virginity is not a big deal. Kasi pinanindigan naman ako eh. At pinanindigan ko naman. Until sex became a habit and even serve as stress reliever for me. Noong una parang ang perfect. Parang ang saya. Kahit niloloko ko yung mga magulang ko. Ayos lang, masaya naman ako eh. At may benepisyo naman din sila. Naging top secret sa both families namin ang pagle-live-in namin ni June. Habang nagtatago ako ng sikreto, lalong lumalaki expectations, demands ng mga magulang ko. But I know I can do it. Basta nandyan si June. Naging supportive naman siya sa akin nung una. Until eventually pinag-aawayan na namin ng pera. Naging issue na sa kanya yung patuloy na pagtulong ko sa mga magulang ko. Hanggang sa paunti-unti, nagbago si June. Meron na rin siyang mga sikreto na hindi ko alam. Lagi na siyang walang natitirang sweldo. Lagi na siyang late umuwi. Lagi na kami nag-aaway. Alam mo yung pakiramdam na mahal ko siya pero hindi na ako masaya. But I have to embrace the situation. Manindigan sa magulang ko na isa akong mabuting anak. At nung panahon na yun, alam kong hindi ko magagawa yun kung hindi ko kasama si June. And then, things get worse. Ilang ulit siyang natatanggal sa trabaho. Grounds falsification of DTR. Hindi siya pumapasok pero meron siyang login. Naging busy ako masyado sa work ko kaya hindi ko na na-check kung saan siya pumupunta kapag hindi siya pumapasok. At isa lang ang dasal ko noon. Sana wala siyang babae. At sana hindi siya nambababae. Sana hindi third party. Sabi ko kahit ano na lang, wag lang na may iba siya. So I tried to investigate sa mga katrabaho niya, sa mga kumpare niya, sa mga nakakakilala sa kanya. And there, nalaman ko, sugal ang kinalolokohan niya. Yes, naging sugarol siya. Kaya kung ano-ano na lang yung nagiging dahilan niya pag tinatanong ko siya tungkol sa pera.
At dahil hindi naman babae ang dahilan, pinatawad ko siya. At naniwala ako sa pangako niya na magbabago siya. Alam mo yung pakiramdam na ang sakit lang sa pride, na ang isang valedictorian nakapagtapos out of scholarship dahil sa katalinuhan ay isang bobo pagdating sa pagmamahal. Hindi ko alam kung dahil sa pagmamahal ko sa magulang ko at hindi ko kayang tumayo kung wala si June, o dahil sa pagmamahal ko kay June, kaya ako pinanindigan yung naging kapalaran ko. Sobrang sakit na yung dami ng tiwala sa sarili na naipon ko, natapon lang dahil sa isang maling desisyon ko. Pero dahil alam ko na wala na akong choice, I started to pity myself. Lagi na lang ba akong walang choice? Ipinanganak ba talaga ako ng walang choice sa buhay? And then there, naging sex addict ako. Naging escape ko ang sex. I feel loved every time we do it. Nakakalimutan ko ang sakit. Nakakalimutan ko ang failures. Yung pakiramdam na parang mahal ka niya pag ginagawa niyo yun. But it got even worse nung mabuntis niya ako. Hindi pa ako handa. Problema ko na si June, dadagdag pa ito. Masyadong mahina si June para sandalan. Wala siyang tibay na maaasahan. Lahat ng major decisions ako ang gumagawa. Kaya naman, nang sabihin ko sa kanya na ipa-abort na lang namin ng bata, hindi siya tumanggi. Hindi siya tumanggi nang sabihin kong ipapa-abort ko ang bata. At siya pa mismo ang naghanap ng paraan para gawin namin yun. After the successful abortion, back to normal ang buhay ko. Nabawasan ang takot pero nadagdagan ng lungkot. Ang lungkot ng buhay ko, ang laki ng kasalanan ko. Binabangungot pa ako. Hindi ko kinakaya yung stress. Naging war freak ako. Sinasaktan ko si June. Sinisisi ko siya sa lahat ng maling desisyon ko sa buhay. Sinumbat-sumbatan ko siya kung paano niya sinasakripisyo yung mga bagay-bagay sa buhay. Hindi ko alam kung dahil mahal niya ako or wala lang din siyang choice sa buhay kaya tinanggap na lang niya lahat. Lahat ng galit ko, inis ko, lahat ng kabiguan ko, hindi niya ako iniwan. He promised a good life. At unti-unti, nagtiwala uli ako sa kanya. Pero, hindi katulad nung una. Hindi naman sinayang ni June yung chance na ibinigay ko sa kanya. Hanggang sa nabuntis ako ulit. Nagbago siya nung malaman niyang magkakaanak na kami. We decided to fix things. We decided to fix all the wrong things we've done. Umuwi kami sa amin, dala ang anak namin. At pinilit kaming magpakasal ng mga magulang ko.
Sa kabila ng hesitation ko dahil alam ko na ang buhay kasama siya, pumayag na rin ako. Kasi yun yung gusto ng parents ko. As I always aimed, gusto ko laging masaya yung pamilya ko. No matter what it takes. To cut the story short, nagpakasal kami, nagkaanak uli. We have 2 kids. Akala ko tuloy-tuloy na yung pagbabago ni June, but I was wrong. Maliban sa sugal, naging addict siya sa droga. The worst part of the story is hindi alam ng mga magulang ko na ganun ang asawa ko. Ang alam lang nila, mabait siya. But I never told them about the dark side of him. Kasi nga matalino ako, as they always know. Kaya I have to prove them always that my choice is always the best choice. Pero napagod din ako. Yung pagod mo sa buhay na hindi mo pwedeng idaing sa pamilya mo kasi ikaw lang yung sandalan nila. Hindi ka pwedeng maging mahina. Hindi ka pwedeng sumuko agad. Ang sakit-sakit, but I managed to get an anesthesia. Anesthesia para hindi ko ito masyadong maramdaman. Nilibang ko yung sarili ko sa trabaho, sa bagong kakilala, sa textmates, sa chatmates. Pero alam ko naman yung limits ko. Kasi alam ko may asawa na ako. At ayaw ko nang dagdagan pa ng mga maling desisyon ko. Scapegoat ko yung mga textmate ko, classmate, chatmate, new friends. I have survived and able to save our marriage for almost 8 years. Hanggang sa dumating yung kinatatakutan kong mangyari. Since uso na yung social media, nakiuso na rin ako. May nag-add sa akin sa FB. Girlfriend daw ng asawa ko. At doon na ako tuluyang bumigay. Noon ko lang naisip kung ano ang dapat ko nang ginawa ng matagal na panahon na. Ang sukuan si June. Ang sakit-sakit pero pinilit kong hindi umiyak. Hindi ko ininda yung sakit kasi nagkaroon ako ng anesthesia. Yes. Yun lang yung alam ko na kailangan kong takbuhan nung time na yun. Para hindi tuluyang gumiba at madurog yung pagkatao ko. Yung mga pangarap para sa akin ng pamilya ko. Pangarap ko para sa mga anak ko. Kailangan kong maging matatag. At yung anesthesia na tinutukoy ko ay itago na lang natin sa pangalang Jeff. Siya yung nandoon nung time na pabagsak na ako. Yung panahon na tuluyan ka nang bumitaw sa taong kinakapitan at pinaglalaban ng 10 taon. Yung taong akala mo kaya mong hawakan habang buhay. Hindi ko na hiningi yung paliwanag ni June, basta para sa akin tapos na kami. At wala na akong pakialam sa kanya. Bahala na yung Diyos sa kanya. Hindi ko na siya asawa, pero ama pa rin siya ng mga anak namin. At hindi ko pwedeng ipagdamot yun. Sa tulong ng anesthesia ko, nagpatuloy ako sa buhay. With or without June. Pinagpatuloy ko yung pangarap ko. Ako lahat yung nagtaguyod ng pangarap ko. Hindi ko rin siya naging karamay. Nandun lang si June noon pero parang pakiramdam ko hindi naman niya talaga ako natulungan.
Masabi lang na asawa ko siya at part siya ng happy family na basehan ng magandang buhay ng aking pamilya. Happy family pero ako malungkot. Nanindigan ka na, nagtiyaga, nagtiis. Pero ikaw pa yung kawawa. So, I have to pretend again na hindi ako affected sa hiwalayan namin ni June. I have to show my parents na I am strong enough to handle the situation. Na masaya ako, na okay lang ako, na kaya ko to. But of course, durog na ako sa sakit. And gladly, nandyan si Jeff, ang anesthesia ko. Siya yung anchor ko, my knight in shining armor. So, I sustained myself sa pagmamahal na ibinibigay niya sa akin. I am so desperate to pick up the pieces of myself with him. Kahit na alam kong may asawa na siya at may 3 anak. Complicated din yung status nila. But the hell I care. Kailangan ko siya. Kung hindi siya dumating, baka tuluyan na akong nalunod sa sakit at kabiguan. Jeff made me believe that there are people who are meant to be married. But somehow, they are really not meant to be. And they're meant to be with someone else. Alam ko na yung mga pagkakamali ko na desisyon will never be corrected. But I don't care anymore. Basta alam ko kailangan ko si Jeff. Akin si Jeff. Asal bata, finders keepers. Pero ayoko nang sisihin pa ang sarili ko. Alam ko mahal niya ako at somehow mahal ko rin siya. Tutol yung parents ko sa relationship namin since fanatic nga sila ng happy family. Strange pero siguro dahil ako na lang yung sinasandalan ng mga magulang ko, natanggap din nila. Hindi ako sure kung 100% pero at least nakakauwi na ako sa probinsya namin kasama si Jeff. Medyo nahirapan din akong ilapit si Jeff sa mga anak ko kasi malalaki na sila. 13 years old and 10 years old. At dahil sa lola sila lumaki, hindi pa nila naiintindihan ng lubos yung ginawa ng papa nila. Kaya nahirapan ako. Pero sabi ni Jeff, we'll take it easy. Ako man ay nahirapan. Pero gaya nga ng sabi ko kanina, it doesn't matter. Basta kailangan ko si Jeff. Akin si Jeff. Jeff made me feel loved. Birthday, Valentine's Day, anniversary, he never missed a single day. Kay Jeff lang ako nakatanggap ng isang magarbong bouquet of flowers nung Valentine's Day. Chocolates. But he made me feel loved. He made me so happy. At nakalimutan ko lahat ng pait ng nakaraan ko. Slight lang yung naging problema namin ni Jeff sa ex-wife niya at sa mga anak namin. And it seems everything is falling into right place. Naging masaya naman yung pagsasama namin. And then, nag-40 years old ako. Si Jeff naman 36. In 5 years of living with Jeff, I continued building my dreams again. Nagpa-renovate ko ng bahay namin. Naging madiskarte si Jeff sa buhay. Malayong malayo dun sa personalidad ng ex-husband ko. Kaya madali rin siyang nagustuhan ng nanay ko.
Madami kasi siyang alam gawin sa buhay. And I don't regret losing friends who doesn't understand the relationship that I have with Jeff. Nanindigan ako sa desisyon ko that if you are a true friend, you will understand my decision. Yung mga ibang kaibigan ko naging supportive sa amin. Pero yung iba naman, tutol sa relasyon namin. Yes, naging kabit po ako. Wala akong pinagkaiba sa babaeng sumira ng pagsasama namin ng ex-husband ko. But one thing that I am sure of, hindi ko inagaw si Jeff sa pamilya niya. I may seem justifying my mistake, but who are you guys to blame me? Tao lang ako. The thought that I have made the right decision makes me feel comfortable na pwede kaming magkaroon ng happy family. But again, I was wrong. Sa pagdaan ng mga araw na kasama ko si Jeff, I started to feel abnormalities sa kanya. Little things, small things na hindi ko nabibigyan ng atensyon. Masyado ako naging masaya at hindi ko namalayan. Malala na pala yung sitwasyon namin. I started to notice changes. Initially sa mga sinabi ng katrabaho niya. And then sa sweldo niya. And eventually, nagbebenta na siya ng mga gamit namin. I've been in denial nung una kasi baka hinala lang. And then, iniisip ko, hindi naman kayang gawin sa akin ni Jeff yun. Mahal niya ako. And that love got me blinded. Nagising na lang ako isang araw. Tama ang hinala ko. Jeff has been addicted to drugs. He's a drug addict. Ang sakit-sakit. Kasi nang iwan ako ng isang addict, para rin pala sa isang addict din. I should have listened sa mga warning shots nung ex-wife niya. Dati yung asawa ko nakulong kasi nahuli daw siya sa hotspot sa Pasay. But I never saw the actual. And this time, kitang-kita ko yung mga foils, lighters, and other paraphernalias. Live na live via satellite. Caught in the act. Ang masakit pa, wala siyang explanation. Wala siyang sinasabing dahilan kung bakit siya gumagamit. And then, there, I have to embrace another wrong decision. Another mistake. Pinatawad ko siya pero napapagod na ako. Hindi ko na kayang magtiwala. As a result, bawat galaw niya, akala ko niloloko na niya ako. Hindi man siya nang bababae pero maliwanag na niloloko pa rin niya ako. Sa ngayon, kasama ko pa rin sa bahay si Jeff. Pero may kasama ng takot. Takot na kung ano yung susunod na mawawala sa bahay. Takot na ako kung ano yung susunod na pwedeng magawa niya dahil sa bisyo niya. At kung tatanungin mo ko kung mahal ko pa siya, hindi ko na alam. Siya yung anesthesia ko, parte na siya ng buhay ko. At hindi ko alam kung anong klaseng sakit yung mararamdaman ko kapag nawala siya sa akin. Kung kailan ko siya balak nang tanggalin sa buhay ko, hindi ko pa alam. Natatakot na ako na baka pag nawala ng anesthesia,
Cancer na pala itong sakit na dinaraanan ko o pinagdaraanan ko. At isa na lang ang sigurado sa akin ngayon. Ang kailangan kong mabuhay para sa kinabukasan ng mga anak ko at para sa mga magulang ko. At kahit gaanong kalaking sakripisyo titiisin ko para sa kanila. Life is short. I want to be really happy. Pero wala akong idea kung paano. Siguro marami sa inyo manghuhusga sa akin sa mga maling desisyon ko sa buhay. Pero hopefully you will understand. And in life, we usually give all the love to our family, to the people that we love. And then, we will realize that nothing is left for ourselves. And we started to yearn for it and beg for others to love us back. Kaya ang payo ko rin sa inyo, love yourself more. So the more you love yourself, the more you can love others. Do not deprive yourself from the love that you truly deserve. Tulungan niyo po ako. Maraming salamat po.